Marco, nagbibiro ka, di ba? Hindi ako nagbibiro, Russell. I'm leaving you. Pero bakit, Marco? Paano naman ako at ang mga anak natin? Well, hindi ko sila problema. Hindi na kita mahal. At kung pwede huwag mo na akong kokentakin. Naiintindihan mo ha? Marco, huwag mo kaming iiwan. Marco! Marco! Mom? Mom? Hey, Mom. Ma'am, ayos ka lang? Oh, Sean? May sinasabi ka ba? Mukhang malungkot ka na naman, ma'am. Ayos ka lang? Huwag mo akong alalahanin, anak. Ang Panginoon ang magbibigay sa lahat ng ating pangangailangan. Saan ang kapatid mo? Natutulog pa rin siya, ma'am. Okay, sige. Tulungan mo akong maghanda ng ating agahan. Pwede? Sige, ma'am. Pwede bang ipagluto mo kami ng pancakes, please? Sure. Lutuin natin ang paborito mong strawberry pancakes. Yes! Salamat, ma'am. You're the best. Oh, Mary. Thank you for covering for me. Anong gagawin ko pag wala ka? Don't worry about it, sweetie. Mas kailangan ng mga anak mo ang kanilang ina. Go now. Hinihintay ka na ng mga anak mo. Thank you, Mary. You're my angel. You're welcome, sweetheart. Be safe. Oh, I'm so sorry, honey, for being late. Ma'am, bakit palagi ka na lang late? Gutom na ako. Hindi pa ako kumakain. Kanina pang tanghalian. Oh, I'm so sorry, honey. Wala kasi akong ekstrang pera para sa'yo. Pero pangako, babawi ako sa'yo. Mami, pwede pa tayong kumain sa diner at bumili ka ng cheeseburger? Please, Mom. Pag-uusapan natin to sa labas. Sundiin muna natin ng kapatid mo sa daycare, okay? Yes, Mom. Ano? Kalahati lang ng burger ang kakainin ko para sa hapunan. Pero, Ma'am, gusto ko ng buong burger. Ayokong i-share to kay Sean. Oh, please, mga anak. Huwag niyong gawin to kay Mommy. Promise ko sa inyo, kapag sumweldo ako ngayong linggo, dadaling ko kayo sa diner at pwede kayong kumain ng buong burger. Promise? Cross your heart? I promise. Okay. We have a deal, Mom. Sige na, mga anak. Kainin niyo na ang masarap ninyong burger. Diyos ko, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Halos wala na kaming makain. Bigyan mo po ako ng karunungan, Panginoon. Minsan, gusto ko nang sumuko. Pero kailangan kong maging malakas para sa aking mga anak. Lord, hiniling ko sa iyo na ikaw ang aking maging kalakasan at ang aking kaaliwan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sandali lang. Rochelle, andito ako para kolektahin ang upa. Naiintindihan mo bang 2 buwan ka nang hindi nakakabayad? Mr. Peterson, I'm sorry. Pero wala akong pera sa ngayon. Dinala ko ang anak ko sa kanyang pediatrician at Save it, Rochelle. Narinig ko na yan. Meron kang 1 linggo para bayaran ng buo ang upa mo. Maliwanag ba? Alam mo hindi naman ako masamang tao. But business is business. At hindi ito kawang gawa. naunawaan ko. Tandaan mo, sa susunod na Sabado ang palugit mo. Good night, sweetie. Good night, Mom. I love you. I love you more, Pumpkin. I love you the mostest, Mom. Good night, Mom. I love you. I love you too, darling. Nighty-nighty. What now, Lord? This can't be happening. Ayaw umandar ng sasakyan. Bilis, Ma'am. Ayokong mahuli sa school. Sean, honey, ayaw umandar ng sasakyan. Halika na at sumakay na lang tayo ng tren. Tayo na, Sean. Seriously? Maglalakad tayo papunta sa istasyon ng tren? Sana mayaman tayo para makabili tayo ng bagong sasakyan. Pasensya na, mga anak. Mag-iipon ako ng pera para madala natin tong sasakyan natin sa shop. Halika na. Good morning, sweetie. Ayos ka lang ba? Parang wala ako sa sarili ko, Mary. Hindi ko na talaga alam kung ano pang gagawin ko. Binigyan na kami ng notice ng aming landlord na kapag hindi raw kami nagbayad ng buong renta ngayong Sabado, palalayasin niya kami. Pagkatapos, ngayong umaga, nasira ang aming sasakyan. I'm so sorry to hear that. Sweetie, ramdam kita. Kung hindi lang sa trabaho ko bilang librarian, hindi kami mabubuhay. Alam ko ang pakiramdam ng isang single mother. Katulad mo rin ako dati bago ko nakilala ang aking asawang si Joe. Alam ko na nahihirapan ka, pero kapit lang. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Salamat, Mary, sa pagiging kaibigan ko. That's the least that I can do for you. Siya nga pala, bakit hindi ka sumama sa akin ngayon? May Bible study kami mamayang 6:00 ng gabi sa coffee shop na malapit lang dito. Kailangan mong lumabas at makakilala ng ibang taong kaedad mo. What do you say? Oh, alam mo naman na napaka-busy ko sa mga anak ko at saka wala akong panahon sa mga ganyan. That's the problem. Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos sa sitwasyon mo, dapat magkaroon ka rin ng oras sa Kanya. I guess, tama ka, Mary. Pag-iisipan ko ang patungkol dito. Alam mo ang number ko. Just give me a ring. Alright. Ma'am, gutom na kami. Ano bang pagkain para sa hapunan? Yes, Ma'am. Gutom na kami ni Andre. Walang pagkain sa refrigerator. Oh, I'm sorry mga anak. Nakalimutan kong pumunta sa grocery. Pero huwag kayong mag-alala. Magluluto ako ng pagkain para sa inyo ng inyong kapatid bago ako pumunta sa Bible study. Iiwanan mo ba kaming mag-isa? Siyempre hindi. Dadalhin ko kayo doon kila Rodney para makipaglaro kayo sa mga anak niya.
Yippee! Gusto ko yan! Yes, namiss kong makipaglaro kay Riley at kay Maury. Kaya nga, maghanda na kayo habang niluluto ko ang pagkain ninyo. Lord, anong gagawin ko ngayon? Walang laman ang aming imbakan ng pagkain. Wala kaming pagkain sa refrigerator. Paano na kami mabubuhay nito? Please, Lord, kailangan ko ng himala. Hello there. Nice to see you. Hi, Misty. Kumusta ka na, girl? Well, I'm good, I guess. Hey, Rochelle, dito. Natutuwa ako at nakarating ka dito. Sweetie, come join us. By the way, ladies, ito nga pala si Rochelle, kasamahan ko sa trabaho at kaibigan ko. Good evening, ladies. Nice to meet you. Oh, welcome sa ating ladies Bible Study Night, Rochelle. Granny Wendy na lang ang itawag mo sa akin. Nice to meet you, Granny Wendy. Hi, Rochelle. I'm Misty at ito naman si Tammy. Welcome to our group study night. Welcome, Rochelle. Well, ladies, bago tayo magsimula ng ating Bible study, meron ba kayong mga praise report o prayer request? Meron ba? Well, I have a praise report. Go ahead, Mary. After 5 years ng pag-iimbita ko kay Rochelle para dumalo sa ating Bible study, sa wakas, dumalo siya. Yes, glory to God. Oh, thank you, Jesus. Meron pa bang praise report o kaya prayer request? Please, isama ninyo sa panalangin ang aking asawang si Robert. Natanggal siya sa trabaho. Sa tingin ko kasi, hindi siya nagkukusang maghanap ng trabaho. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Lagi na lang siyang nakikipagtalo, at palaging nakasigaw sa amin ng mga bata. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. I'm so sorry to hear that, sweetheart. Gusto kitang palakasin na magsalita ka ng buhay sa inyong pag-aasawa. Nasa ilalim ng stress si Robert at tinitiyak kita na ipagpapatuloy ka namin at isasama ko sa pananalangin ang iyong pamilya. Alam ko na bago lang ako sa grupo ninyo, pero simula nang iwanan ako ng asawa ko, ako na ang nagpasan sa pagpapalaki sa dalawa kong anak. Napakahigpit ng aming pananalapi at dalawa pa ang aking trabaho para sa ganun mabigyan ko ng pagkain ng aking mga anak. Pakiramdam ko na kahit anong sikap ang gawin ko para bang hindi ako makaalis sa sitwasyon ko. Binigyan kami ng eviction notice ng aming kasera at kapag hindi ako nakabayad ngayong linggo, baka sa lansangan na lang kami matulog. I'm so sorry. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko. Ang tagal ko nang nananalangin sa Diyos. Pero sa palagay ko, wala siyang pakialam sa akin. Alam ko ang pakiramdam ng pinabayaan. Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Hindi niya kayo iiwanan o pababayaan man. Alam ko na napakahirap para sa'yo na maunawaan ito, pero mahal ka ng Diyos, maging ang iyong mga anak. May pakialam siya sa'yo at siya
ang magpupuno ng lahat ng mga pangangailangan mo. Basta magtiwala ka lang at manampalataya sa Kanya. Ama, inilalagay ko sa iyo ang aking tiwala. Hindi ko alam kung paano, pero hiningi ko sa iyo na ikaw ang magpuno ng aming pangangailangan. Kailangan namin ng pagkain, Panginoon. Ayokong makita ang mga anak ko na naghihirap. Isinusuko ko ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Ang kalooban mo lang ang mangyari sa aming mga buhay. Amen. Mami! Mami! Buksan mo ang pinto! Sandali lang mga anak. Buksan mo ang pinto! Please, Ma'am! Gutom na kami! Good morning, mga anak! Ma'am, anong almusal natin? Gutom na ako. Ako din, Mami. Gusto ko ng blueberry pancakes sa almusal. Yes, gusto ko ng banana pancakes tsaka gatas din. Opo. Sige, punta tayo sa diner. Kakausapin ko si Mr. Harvey. At titignan ko kung mabibigyan niya tayo ng pancake at gatas para sa almusal. Ano? Akala ko kailangan nating bayaran ng pagkain. Ang ibig kong sabihin, kakausapin ko si Mr. Harvey kung pwede niyang ilista muna to. Kung alam mong ibig kong sabihin. Tayo na nga, silly goose. Bilis na! Gutom na ako. Sandali lang nga. Hold your horses. Andyan na ako. Gusto ko ng 3 pancakes. Please, Mommy. Ma'am, bilis! Tignan mo! May nagbigay sa atin ng pagkain! Oh, Panginoon, salamat sa provision mo. Akala ko, kinalimutan mo na kami. Ma'am, binigay ba ng Diyos sa atin ang groceries na to? Oo, anak. Hinipo niya ang puso ng ibang tao para sa ganon bigyan tayo ng pagkain para hindi na tayo magutom. Ibig ba nitong sabihin, hindi na tayo pupunta ng diner? Nope. Kasi, ipagluluto ko kayo ng blueberry at banana pancakes para sa almusal. Yes, mukhang masarap yan. Wow, gusto ko yan, Mommy. Pasok na tayo sa loob para makapagsimula ka na magluto ng pancakes para sa amin. Let's go! Enjoy your breakfast, sir. Thank you, ma'am. Hey, Rochelle. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil sa ikaw ang sumalo ng shift ko. May sakit kasi ang mother ko at out of town naman ang kapatid ko. Babalik agad ako sa loob ng 1 o 2 oras. Hindi. Huwag kang mag-alala, Billy. Take your time. Kailangan ka ng nanay mo. Ako na bahala dito. Thank you talaga. I appreciate it. Walang problema. Ikumusta mo ako sa nanay mo para sa akin. Gagawin ko.
Ma'am, bakit ka umiiyak? Wala, anak. Anong ginagawa mo dito sa labas? May lagnat ka. Hindi ako makatulog, Ma'am. Ang sakit ng ulo ko at saka gutom ako. Pasensya na, anak. Wala tayong pagkain ngayon. Kaya ba hindi ka kumain ngayon, Ma'am? Huwag mo kong alalahanin, anak. Hindi ko na alam ang gagawin, anak. Wala na tayong pagkain. Bakit hindi tayo mag-pray sa Diyos? Ma'am, naalala mo ba yung sinabi ni Lolo? Sabi niya sa Bible, nagpadala ang Diyos ng uwak kay Elijah. Araw-araw yung uwak, nagdadala siya ng karne para palakasin siya. Bakit hindi natin hingiin sa Diyos na magpadala rin siya ng uwak sa atin? Sabi nga ni Tita Cathy na narinig tayo at nakikita tayo ng Diyos. Tama ka, anak. Sige, manalangin tayo. Lord, alam ko na nakaupo ka dyan sa trono sa langit. Sabi nga ni Tita Cathy na wala raw natatago sa iyo. Na naririnig mo kami at nakikita mo kami. Kailangan namin ng pagkain kasi ako at ang kapatid ko lagi kaming nagugutom. Kaya, pakiusap, Panginoon, pwede bang magpadala ka ng uwak sa amin? Maaari naming magamit ang tulong dito. Amen. Sige, anak. Matulog ka na. Nagugutom ako, Ma'am. Oh, Sean. Wala tayo kahit ano. Uminom ka na lang ng tubig. Okay? Okay. Ma'am, may kumakatok sa pinto. Sino kaya yun? Sandali, titignan ko kung sino yun. Oh, Billy, ikaw pala. Bakit naparito ka? Uuwi na sana ako, pero inilagay ng Diyos sa puso ko. Napumunta dito sa inyo para ibigay ito. Ano ito? Nagpunta ang mga kamag-anak ko at mga kaibigan sa bahay para bisitahin si Mom. Nagdala sila ng maraming pagkain, ng manok at kanin. Hindi ako mapakali at inilagay ng Diyos sa puso ko na dalhin ang mga pagkain ito sa'yo. Ito, kunin mo. Salamat, Billy. Hindi mo alam. Enjoy. Take care. Maraming salamat, Billy. Pagpalain ka ng Diyos. Dininig ni Jesus ang prayer natin, Ma'am. Nagpadala siya ng uwak sa atin. Siyempre, anak. Bakit hindi rin natin hingin sa Diyos na bigyan niya tayo ng bagong sasakyan? Pagod na akong sumakay sa tren. Sure, pwede natin gawin yan. Pero, dali natin ang mga pagkain ito sa loob. Alam ko na palagi kang nagugutom. Hello? Mary? Good morning. Malilate lang ako ngayon. Kasi dadalhin ko si Andre sa ospital. Inaapoy siya ng lagnat. Yes. Okay. Sure. Let's go, sweetie. Dadalhin kita sa doktor.
Kumusta na ang pakiramdam mo, sweetie? Napapagod ako, Mami. Huwag kang mag-alala, andito si Mami. Mami, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Gustong-gusto kitang alagaan at ang iyong kapatid. Gusto mo bang mag-stay muna kay Tita Cathy? Magtatrabaho ako sa library ng 3 oras, tapos susunduin ko yung kapatid mo. At pagkatapos, susunduin ka namin. Mami, pwede bang bilhan mo ko ng orange para sa akin, please? Walang problema, darling. Ayan lang ba? Yes, Mami. Hey you, salamat sa paghihintay mo sa akin ha. Hey, kumusta na si Andre? Well, binigyan siya ng reseta ng doktor. Medyo okay na siya ngayon. That's awesome. Well, kailangan ko nang umalis. Darating na ang aking anak at mga apo. Mag-ingat ka, Grandma. Enjoy your grandkids. I will. Oh, hello? Mr. Peterson? Hello, Rochelle. May pambayad ka na ba ng upa? Sinabi ko na sa'yo na kapag hindi ka nakabayad, kailangang umalis na kayo sa bahay ko. Meron kang 1 oras para ibigay sa akin yung bayad mo plus yung late fee. Lord, anong gagawin ko? Wala akong pera. Please, Lord, tulungan mo ako. Panginoon, litong-lito na ako. Hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. Please, Lord, mag-provide ka ng pera sa akin para makabayad ako ng upa. Please, Lord Jesus. Excuse me, miss? Pwede ba kitang makausap? Please? Anong maitutulong ko sa'yo, miss? I know, it may sound weird, pero hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala. You see, isa akong misyonero. Andito ako para dumalo sa aming conference. Nakita kitang naglalakad at sinabi ng Diyos sa akin na ibigay ito sa iyo. Ito, kunin mo ito. Pagpalain ka ng Diyos, sister. O Diyos ko, Panginoon, ito ang eksaktong pera na kailangan ko para makabayad ng upa at ng late payment. Thank you, Jesus. Totoo nga na ikaw ang mahimalang Diyos. Thank you, sister. God bless you. Hi, sweetheart. Nice to see you again. Hi, Mary. Welcome, ladies. Good evening to all of you. Sa wakas, makakasama natin si Alice ngayong gabi. Hello, ladies. Last week wala ako dito. Now, I'm back. Well, bago ang lahat, meron ba ritong may praise report, prayer request, o kaya patotoo? I have a praise report. Salamat sa inyong panalangin. Pag-uwi ko last week mula sa ating Bible study, humingi ng tawad sa akin si Robert. Kanina lang may job interview siya, at natanggap siya sa trabaho. Praise God. That's wonderful, Tammy. Wow! Hindi ba napakabuti ng Diyos? Walang imposible sa Kanya. Amen. Ngayong gabi, hiniling ko kay
Rochelle, na ibahagi sa atin ang kanyang patotoo. Go ahead, Rochelle. Sa pagsisimula, gusto kong sabihin na totoo ang Diyos. Siya ay kamangha-manghang Diyos. Alam niyo ang aming sitwasyon noong nakaraang buwan, talagang napakahirap para sa amin. Nang isang araw lang, umiiyak ako sa Diyos kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Yung dalawa kong anak, pareho silang nagkasakit. Walang laman ang pitaka ko. Walang laman ang refrigerator namin. Wala kaming pagkain at nasira pa yung sasakyan namin. Pagkatapos, tinatakot pa kami ng aming kasera na palalayasin niya kami. Pagkatapos, manalangin ng 7 taong kong anak sa Diyos para sa uwak, may dumating na hindi inaasang bisita at may dala-dala siyang bags ng mga groceries. Noong isang araw, pagkatapos akong sabihan ng aking kasera na lumayas na sa kanyang bahay, umiyak ako at naglakad ako ng walang patutunguhan. Habang naglalakad ako, bigla na lang sa kawalan, may lumapit sa akin na isang babae at ibinigyan niya ako ng pera. Nang binilang ko to, eksakto ito yung halaga na kailangan ko para makabayad ng upa at ng late fees. Glory to God. Thank you, Lord. Yes, you're so good, Abba Father. Tama, si Lola Wendy, na narinig ako ng Diyos at nakikita niya ako. Amen. Makapangyarihang patotoo, Rochelle. Ang Diyos, gumagamit siya ng kahit na sinong tao. Kahit na uwak, gagamitin niya para pagpalain tayo. Well, yumuko tayong lahat at magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang walang hanggang pagpapala. Hey, Rochelle, wait a minute. Alam mo, bago ako pumunta dito, tinatanong ko ang Diyos kung anong gagawin ko sa pera ko. Naibenta ko ang isa sa aking ari-arian. Tinanong ko sa Diyos kung anong gusto niyang gawin sa pera. At sinabi niya sa akin na sa pagpunta ko dito sasabihin niya sa akin kung ano ang aking gagawin. At sinabi niya na ibigay ko ito sa iyo upang makabili ka ng sasakyan mo. Makakabili ka ng sasakyan. Sa ngayon ang aking abogado ang namamahala ng aking pananalapi. Kung magiging kwalipikado ka, ibibigay ko sa iyo ang mga impormasyon na kailangan mo. Got to go, now. Maraming salamat sa iyo, Sis Alice. God bless you. Minsan, napakahirap makita ang kamay ng Diyos. Lalong-lalo na kung nasa mahirap kang sitwasyon. Sa kaso ko, matagal nang nawala ang pananampalataya ko sa Diyos. Nung una, hindi ko maunawaan kung bakit niya hinahayaan na maghirap ako ng ganito. Pero naisip ko na hinahayaan ng Diyos ang lahat ng mga pagsubok at mga kahirapan sa aking buhay upang palakasin ako. Naisip ko rin na ang Diyos ay gumagawa ng mga mahimalang bagay, mga bagay na hindi natin maunawaan dahil ang kanyang kaisipan, ang kanyang daan ay mas mataas pa kaysa sa atin. At kung ikaw ay nasa kaparehong sitwasyon ko, huwag ka sanang mawawala ng pag-asa. Huwag mo ring sasabihin na kinalimutan ka na ng Diyos, na pinabayaan ka na niya. Sa maniwala ka man o hindi, ang ating Diyos
ay Diyos na nakakarinig at Diyos na nakakakita. Youth on the Rock. Jesus is the rock. For young people and old alike. Please like, share, and subscribe to our channel.